Merong kumukuha ng 5,000 na ayuda, nakapila ng 24 hours. Pagdating dun sa tarantadong cashier na nagbibigay ng pera, sasabihin wala ang pangalan mo dito. Merong namatay dahil sa kakapila sa ayuda ni Bongbong Marcos. Mahirap na nga yung Pilipino, mas lalo pang pinapahirapan ng Administrasyong Marcos. Ang gusto lang namin ay marinig kung ano ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas ukol sa pagkidnap, pagnakaw at pambababoy sa karapatan ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Gusto rin namin kataas-taasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas na ibasura kung anuman ang magiging desisyon ng ICC o ng International Criminal Court patungkol sa aming dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po ang aming pakay, malinaw po ang aming panawagan, ang marinig kung ano ang desisyon ng Supreme Court ukol sa pambababoy, panlabastangan sa ginawa ng Administrasyong Marcos sa nakaraang administrasyon na si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa ay ang araw-araw na sigaw ng taong bayan na suspindihin ang value-added tax sa ating bansa o sa produktong langis. Napakasimple lamang ng aming hinihingi. Napakasimple lamang ng aming panawagan. Pero bakit kailangan may mamatay? Bakit kailangan maghirap sa 5,000 na binibigay ni Bongbong Marcos na ayuda para sa mga driver, para sa mga grab, para sa mga move it? Dapat si Bongbong Marcos na lang ang mag-move it. Pumunta siya sa ibang bansa. Diba? Merong kumukuha ng 5,000 na ayuda, nakapila ng 24 hours. Pagdating dun sa tarantadong cashier na nagbibigay ng pera, sasabihin wala ang pangalan mo dito. Merong namatay dahil sa kakapila sa ayuda ni Bongbong Marcos. Mahirap na nga yung Pilipino, mas lalo pang pinapahirapan ng Administrasyong Marcos. Diba? Kailangan pang may mamatay. Kailangan mo pang pumila ng 30 hours, 13 hours para makakuha ng 5,000 ayuda. Pero kung titignan natin yung nakaraang administrasyon, yung ayuda mismo ang lumahanap o lumalapit sa tao. Hindi yung libo-libong tao, pinapapila mo sa isang bulok na opisina, pinapapila mo ng 24 hours na mamatay na kakahintay. Pagdating pala doon, wala palang pangalan niya. Pangalawang kapalpakan ni Bongbong Marcos, yung libreng sakay niya. Ang saya ng presidente nung in-announce niya na delivering sakay I think I'm wrong. Putangin ng presidente yan. Delivering sakay, sabi niya, hindi mo maintindihan kung ano ba yung presidente natin. Tapos, pag nakita mo nung libreng sakay na binigay niya, 10-wheeler. Gagong presidente itong si Bongbong Marcos. Paano ka sasakay sa 10-wheeler? Paano sasakay yung mga senior citizen? Paano sasakay yung mga estudyante? Yung may arthritis, yung may rayuma. Kakasingot mo, pati libreng sakay mo, ginawa mong 10-wheeler. Anong tingin mo sa Pilipino? Basura? Diba? Ano na ang balita dun sa mga OFW na namatay? Na inyuwi sa ating bansa? 20 na OFW na namatay. Ano na kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos? Dapat sila na lang ang nahulugan ng missile eh. Sana sila Rizal Cuberos na ang babait, umiiyak pa nung nakita niya ang mga OFW na nakauwi. Napaka-plastic ng babae na yan. Yan yung tumistigo nung in-impeach si Corona dati. Yung Chief of Justice dati na in-impeach ng mga dilawan
dahil nagdesisyon ng Supreme Court na ipamigay yung lupa sa yung mga lupain ng mga dilawan sa tawag dyan? Yung Lucinda, Hacienda Luisita. Nung nagdesisyon ng Supreme Court na ipamigay yung Hacienda Luisita, ano ang ginawa ng administrasyon na kalbo? Na si Noynoy Aquino? I-impeach yung dating justice dito, Sino ang tumistigo? Yang si Risa Ontiveros. Tinanong siya kung saan galing yung mga ebidensya. Anong sabi niya? Dinownload po namin sa data. Dinownload lang sa data, kaya na-impeach si Corona dati. Ngayon, binabalik ka na naman nila ulit si VP Sara para ma-impeach. Saan na naman galing yung tumitistigo? Nandun sa kulungan. Convicted. Supreme Court, huwag na natin ulitin kung ano man ang nagawang pagkakamali noon. Huwag na natin ibalik yun. Ayahan natin ang mga Pilipino ang mamili, magpapasya at bumoto kung sino ang gusto nilang iboto. Kaya nagsusumikap ang Administrasyong Marcos na ma-impeach si Sara dahil ipinagdadamot nila sa mga Pilipino na mamili kung sino ang dapat mamuno sa ating bansa. Kaya kami ay paulit-ulit na mananawagan. Ihanap natin sa anak ng Supreme Court. Bayaan mo lang kung mabingi sila. Ala kong pakialam kung anong argument ang pinagkakagawa nila. Bago kayo makipag-argument sa kung ano-ano dyan, unahin nyo ang tinig ng Pilipino bago ang pamumulitiko. Anong sabi ni Claire Castro ng Administrasyong Marcos? Napakaagang pamumulitiko ni Sara Duterte dahil nag-anunsyo siya kagad ng tatakbong presidente. Tarantadong administrasyon ni Bongbong Marcos. Mas maaga kayong namulitiko dahil pagkaupo mo pa lang, ipina-impeach mo si Sara. Ikaw ang maagang namulitiko. Ano ang ginawa mo? Nagkatapos ka ni Panalong Duterte, ipinakidnap mo si Rodrigo Roa Duterte. Ilang administrasyon ang dumating, ang tatay mong magnanakaw na demonyo na si Marcos Sr. hindi ipinalibing ng mga nagdaang presidente. Dahil ayaw ng taong bayan, dahil hindi may tuturing na presidente o bayani si Marcos Sr. sa dami ng pinatay niya, sa dami ng ninakaw niya. Dumating si Duterte, ipinalibing yung demonyo ng tatay na ang tagal ng panahon hindi malibing-libing dahil sa kademonyuhan ng pamilyang Marcos. Hindi pa siya nagtatapos, Bongbong Marcos. Ipinapakulong ang nanay mong demonyo na si Imelda. Hindi pinayagan ni PRRD kasi matanda na daw. Pero bakit si PRRD na nagpabalik sa inyo, nagpalibing sa demonyo ng tatay, pinabalik kayo, ipinakidnap mo kahit alam mo na wala tayo sa ICC o hindi tayo member ng ICC. Ito ay isang kalapastangan, pamamawalang hiya sa Supreme Court at sa mga abogado. Bakit pa tayo mag-aaral ng abogado kung ang sarili natin, kapwa nating Pilipino, ay dadalhin sa ibang bansa? Wala ba tayong tiwala sa Supreme Court? Wala ba tayong tiwala sa mga abogado nagpapakahirap para mag-aral ng batas? Malinaw na ang Administrasyong Marcos na ito ay walang kwenta. Ang Administrasyong Marcos na ito ay hindi para sa mamamayang Pilipino, kung hindi para sa mga oligarko na nag-aari sa ating bansa, para sa mga bilyonaryong mga gago. Si Marcos ay hawak ng mga tarantadong negosyante. Kaya support sa kanya ang mga negosyante. Diba? Lahat ng mga negosyante, nagbayag sila. Susuportahan si Bongbong Marcos.
Dahil ito ang kauna-una ang presidente na direct na nakikipag-usap sa aming mga negosyante. Ayaw nila kay Duterte. Bakit? Sinupalpal sila nung time ni Duterte. Pinagpilitan sila na magbayad ng tax dahil ayaw nilang magbayad. Kaya Supreme Court, nais namin marinig ang inyong desisyon sa pagkidnap at sa aming petisyon na isinumiti sa inyo. Gusto namin marinig kung ano ang inyong desisyon sa pagnakaw. Ayan, nakananonood yung mga nasa loob, maganda yan. Manood kayo, makinig kayo para matauhan naman kayo kasi pera din namin na nagpapasahod sa inyo. Diba? Sila Bongbong Marcos, mga batugan yan. Sila John B. Crimolia, mga batugan yan. Yang mga congressman, puro batugan yan. Hindi marunong mag-construction worker ang mga tarantado na yan eh. Tapos, etong mga pulis natin kawawa rin. Etong mga kasundaluan natin kawawa rin. Bakit? 2 years sila sa daycare. 6 years sila sa elementary. 4 years sila sa high school. Tapos sa college pa. Tapos nag-aral sila, nagpakahirap sila mag-training para makuha nila ang kanilang pangarap na maging pulis, maging sundalo. Pagka-graduate nila sa criminology, nag-utos ang gago nga congressman, harangan nyo kami. Kawawa ang mga pulis, nakaharang sila, nagsunog sa araw. Alam mo yung nagpakahirap ka para maging pulis at maging sundalo? Tapos inuutusan ka ng isang politiko na hindi nakapagtapos ng criminology o hindi man lang nag-training sa pagiging politiko niya. Yun ang masakit, mga kababayan. Pero hindi natin masisisi ang mga pulis at ang mga sundalo sapagkat ginagawa nila ang kanilang trabaho. Pero mas karapat dapat na pakinggan siguro nila ang boses ng mamamayang Pilipino na siyang nagpapasahod sa mga politiko at sa inyong mga pulis at sundalo. Kami ay hindi kagaya ng makakaliwang grupo na tinatapunan kayo ng basura, tinatapunan kayo ng mga lupa, binabato kayo ng mga bato. Hindi kami kagaya ng mga yan na nagrarally. Ang mga Duterte supporters mula noon nagrarally, walang ginulong pulis, walang binatong pulis. At alam ninyo yan, yung ibinintang sa amin na ako daw ang nanonog dyan sa Ayala Bridge, ang nanonog doon yung galing ng Luneta Park, yung 1 trillion peso march. Sila ang nanonog sa Ayala Bridge. Nung nanonog sila, nag-anunsyo kami sa Liwasan Bonifacio. Ang nangyayaring panununog dyan sa Ayala Bridge ay wala pong kinalaman ang mga Duterte supporters. Bago kami pumunta ng Mindiola, alas 3, nangyari yung panununog, alas 12. Sino ang pinasubpina? Ako ang pinasubpina ni John B. Crimolia. Bakit? Ako daw yung sumigaw ng may lighter na ba ang lahat? Malamang magka-candlelighting kami. So malinaw na ikinakaso sa atin ang hindi natin kaso. Yan ang trabaho ng mga administrasyon ni Marcos para siraan ang mga DDS supporters, para siraan ang mga Duterte. Pero hindi nila kayang siraan sa mata natin ang mga Duterte. Dahil kahit kakamping ka man, dilawan ka man, makakaliwa ka man, alam mo at ramdam mo ang pagbabago noong time ni Duterte.